Moms After Dark. Welcome back mga kamads! My name is Dee. My name is Aki. Kamusta girl? Ay, mabuti naman ikaw. Kamusta? Kamusta ang week mo? Okay lang, sakto lang. Medyo stressful, pero nakasurvive. Ikaw? Totoo. Ako din medyo pagod. Daming ginawa. Pero, ito, career boom boom. Your boom boom. Dabal. Kaya, kamusta kayo? Kamusta mga kamads? Kamusta Kamusta mga ba? kamads namin dyan? Oo. Bukod sa mainit na panahon. Totoo, napakainit. Mainit. Ang taas ng kuryente. Totoo. Diyos ko. Kayo ba? Nagulat na mo sa bill? Kamusta naman ang bill niyo sa Meralco? Comment niyo dyan. Comment down below. Gusto nyo na pag-usapan natin. Diyos ko, yung saga sa mga bill sa Meralco, sa kuryente. True. Okay. So, may nag-request sa atin. Ay, Oo. iba talaga. Thank So, you ang po. request na tong person na to is emotional triggers and inner struggles. Uy, parang Oh, malalim-lalim diba? tayo dyan Ang lalim. Oo. Paano natin siya i-discuss? Pero kahit na malalim siya, no girl, meron ka talagang sa kanya, hugot. Kasi habang binabasa ko yung tungkol doon, parang siya yung sa mo, kumbaga yung parang deepest part mo siya or deepest you. Kumbaga, yung pinanguhugutan mo. Yun. So, let's start. Okay. Game na. Okay. Let's see. So, di ba meron kaming cheat ngayon. May kami. Oo. Pero, para lang mas ma-deliver namin ng maayos sa inyo, no, mga kamads, at hindi kami maligaw ng landas. Tama. Siyempre. So, ayun nga, girl. So, yun. Parang siya, what is something small that triggers you but actually comes from something deeper? Ako. Ewan ko. Ikaw ba? Ikaw muna. Nag-isip Okay. tuloy ako. Parang So- lalim mabilang. Wait. Ganun eh. Kayo mga kamads, na? Kapag alam nyo na kagad yung sagot, comment nyo na kagad, ha? Oo. So, nag-isip din sila. Nag-trigger. Iba kasi may malalim agad eh. Yung konting Oo. iba, GG agad eh. Yun yun eh. Yes. Yung iba, may mga parang, may mga events sa buhay na nila na pag biglang na-encounter, doon natitrigger. Diba? Tuloy inisip ko, nga sa akin? Okay, so meron tayong parang common types Oo. na nakita ko Sige. siya. Ano nga yan? So, yung mga common types of pala eh. emotional triggers is rejection, abandonment, Aray, tapos Ano ba yan? criticism, judgment, failure, mistakes, comparison, loss of control, being misunderstood, disrespect, betrayal. Ay, syempre naman. Kung mga ganung bagay. Diba? So, parang ang lalim niya eh. So, parang talagang hukayin mo yung yung inner self mo para ma-deliver mo tong ganitong klaseng topic. No, pero thank you so much sa pagbibigay ng topic na to kasi kumbaga parang na-explore din namin yung sarili namin dahil dito. Totoo. Kasi, minsan, dyan mo ma-realize or habang mapapanood nyo to, bigla ka na lang magulat. Yung pala yung dahilan, bakit biglang nag-switch yung ugali nitong taong kausap ko. Oo, yes, totoo, no? Kumbaga parang maiintindihan mo lalo kung Ano bakit nangyari? ganun. Ba't bigla siyang nagalit? Oo. Ba't nag-iba yung emosyon niya? Yes. Hindi na pagbintangan mong bipolar. May hugot pala. May hugot pala, at saka yung hugot niya malalim. Oo. May pinanggagalingan. Tama. Ako siguro, habang inaaral ko tong topic natin na to, no, medyo na-realize ko lang na yung emotional triggers ko at saka inner struggles ko comes from my childhood. Okay. Paano ko siya nasabi? Kasi siguro since habang lumalaki ako, no, siguro nung bata ako, kasi always free ako to voice out nung bata ako. Siguro, pagdating ko ng grade 3, nung time na nalaman ko, girl, na adopted pala ako.
So, parang dun lumiit yung tingin ko sa sarili ko eh. So, parang dun ako nag-start magkaroon ng struggles sa sarili ko. Since, syempre, dahil nalaman ko ngang adopted ako, naging, siguro part of that yung pagiging emotional ko. Kasi di ba lagi ako emotional. Oo. Tsaka, naging reserved. Yung, kumbaga parang, hindi na ako masyadong nag-open. May self-pity, parang ganon. Oo. Yun, isa yun. Nag-self-pity din ako. Tapos, napansin ko growing up na yung bang lagi akong takot. Takot ako kasi, yun nga, nakukumpara ako. Oo. Tapos, na-criticize ako, yung Na-rejection, judgment. no? Oo, Para na, sa judgment. Ang hirap. oo, yung bang sabihin na, ano ba naman yung ampon mo? Ganito, ganyan, ganon. Ay. Although, hindi naman nila sinasabi. Pero nasa isip Pero mo nasa lang. isip ko na siya kasi nga nalaman ko nga na-adopted ako. So parang, siguro parang ako yung, dahil sa pagiging adopted ko, nag-iba yung, yung the way na kung paano ako. Kumbaga, ang laki ng effect niya sa akin. So, for example, sa family, no? Hindi na ako yung dating pala join. Umiiwas na ako kasi natatakot ako. Baka sabihin na, ganito yung anak mo, ganito yung anak mo. So, parang ako, kesa may masabi tungkol sa akin, tatahimik na lang ako. Yung parang ganun. Nadala ko siya. So, naging struggle ko na siya hanggang sa paglaki ko. Until now? Until now. Kasi, iba kasi yung pakiramdam kapag nalaman mong ampon ka. Oo. 'Di ba? May kulang eh. Kumbaga parang aside sa nagtatanong ka bakit, Oo. gusto mo rin malaman kung ano ba yung magiging buhay mo. Sana kung kasama mo yung totoo mong family. So laging may gap. So parang dati nga naalala ko no. Kapag nung nalaman ko yun, girl, hindi ako umiyak. Nung nalaman ko yun, natawa pa nga ako eh. Pero kasi habang lumalaki ako, parang dun ko mas nararamdaman yun. Na-try ko na nga yung niloloko ko ng bata dun sa may samin. Oo. Tapos pag nakikita niya ako sumisigaw, ampon, ampon. Ay, gawin mo ang bata yun. Oo. Ba't siya alam? Kasi kakilala siya ni Papa. Yung mama niya kakilala ni Papa. Okay. So parang ang dating, siguro dahil nga bully siguro yung batang yun. Yan, sisigaw niya ako, ampon, ampon, ganyan, ganyan. So kahit nasabihin sa akin ni Papa noon na Hindi totoo huwag mong yun. pansinin. Pansinin. Tingnan mo na lang, mas masarap yung kinakain mo kaysa sa kinakain niya. Mas masarap yung buhay mo kaysa sa buhay niya. Kahit naisipin kong ganun, hindi ko pa rin siya maisip na ganun. Kasi nga, the fact na, yun nga, ampon ako, hindi siya maalis. Kumbaga. Pero sobrang grateful ako. Sobrang grateful ako kay Papa. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi naging maganda yung buhay ko, hindi ako nakatikim ng masasarap na pagkain, maayos na buhay, di ba? Tama, tama. Pero nandun yung parang blank space. Mga what if. Yung mga what ifs ko. Tsaka, yun nga, kapag, syempre, habang lumalaki ka, tawag ito, nako-compare ka, yung anak mo, ano ba yan, hindi nag-aral ng maigi, nagsasayang lang ng pera. Yung mga ganon. Kumbaga parang nagpatong-patong Minsan na siya. din kasi sorry no, yung mga nadidinig natin na nararamdaman natin ganyan, dahilan din na yung mga matatabil yung dila. Sorry naman po, hindi ko naman nilalat. Sana yung ma-realize mo, yung kapag ikaw na yung adult naman, medyo ikaw naman, i-compose mo naman yung mga words na sasabihin mo bago madinig nung bata or nung mas bata sa'yo. Yung mas nakakatanda ka at mas nakakaintindi ka, be careful sa mga bawat salitang bibitawan mo. No? Yun din kasi, hindi mo kasi alam na yung mga bawat words na binibitawan mo, nakaka-apekto na pala sa nararamdaman ng taong kaharap mo or nasa paligid mo. Dapat ay lagi tayong mindful actually. Kaso nga, di ba girl, kasi sabi nila,
hindi mo maiintindihan yung pakiramdam ng isang Hangga't Taong- wala ka sa ganung sitwasyon. oo. Exactly. Lalo na yung ganong klaseng sitwasyon, yung pagiging ampon. No? Hindi pa yan, actually, hindi pa kasi yan, hindi pa aware yung mga tao regarding that eh. Ang aware ng mga tao ngayon, yung mental health eh. Mm. Pero yung pag-adopted ka, hindi aware yung mga tao. Kasi minsan, ang tingin nila kapag inampon ka, swerte ka na. Ang tingin nila kapag inampon ka, maganda na yung buhay mo. Although, oo, maganda buhay mo, pero hindi nila alam yung emotional trauma na binigay sa'yo nun. Mm-mm. Diba? Pero hindi ko naman sinasabi na Hindi lahat ganun, di ba? Oo, at saka hindi tayo grateful, no, sa mga taong nag-ampon sa atin. Sobrang grateful tayo kasi nabigyan tayo ng chance para magkaroon ng magandang buhay. Mm-mm. Sinasabi ko lang na meron siyang kasamang emotional trauma. And siguro, part doon is yung nagiging emotional triggers mo paglaki mo. Kasi nandun lahat eh, yung judgment, yung criticism, yung Tama. comparison, yung hindi ka naiintindihan, kasi nga syempre, hindi ka Saan naman nararamdaman mo ng betrayal? betrayal, Kasi bakit oo. ganon? Sarili mo magulang, pinamigay ka. Naiisip nila yan, no? Oo. Parang, nag-base lang ako sa napapanood ko. Saka yun nga, saka yung iba, nagsasabi nila, ganun nga, bakit mo ako kailangan ipamigay? Oo. Ang anak mo ko. Though, kanya-kanyang reason din naman, Yes. kanya-kanyang dahilan or situation din as well. Hindi naman sa i-judge natin. Pero mahirap din ganun, yung parang yung sitwasyon na being adopted is like masaya in a positive or other way yung negative, no? Na pwedeng idulot sa nararamdaman ng Yes. inampon. Mm-mm. Siyempre, hindi din naman natin alam, baka sa magulang ng nagpaampon, masakit din naman yun Oo, para sa for kanila, sure. di ba? Masakit din naman yun para sa kanila kasi siguro kaya ka din pinaampon, di ba, is for you to have a better life. Oo. Kasi nag-struggle na sila eh. Kasi ako yung totoong parents ko ganun eh. Sa, di ba, sa province namin, no? Excuse me, nung namatay yung totoong tatay ko, umuwi ako doon. Tapos nakita ko yung buhay nila. So, parang sabi ko, sobrang, nagpapasalamat ako. Kasi nga ganun yung ginawa nila. Pero, syempre, part of that is, masakit pa rin. Oo, syempre, masakit pa din. Yung bakit hindi ka pwede nila, or bakit hindi ka nila inilaban. Oo. Hindi ginawa ng paraan, kung pwede Oo. naman. Yun yung maiisip mo di ba, no? Pero, nung nakausap ko naman na si mama, yung ate ko, nalaman ko naman na sa kanya yung reason of that, kung bakit nangyari yon. Pero yun nga, tapos, minsan nandun pa yung yung parang nagda-doubt ka na rin sa sarili mo. No, kung kaya mo ba to? Kaya mo ba yan? Yung mga ganun. Lahat kasi nasasakop nun, yung inner struggles mo, yung sa childhood, sa akin lang girl, yung sa childhood, Tama. na naranasan ko. Parang lahat nandun na nun lahat, sinakop. Oo. Parang nandun lahat. O nga, parang all in. Yes, oo. Mararamdaman Kaya din mo. siguro ako ganito. Kumbaga, kung meron mga taong di nakakaintindi sa akin ngayon, siguro nga dahil nga ganun ako. Kumbaga, outcome yun ng sitwasyon ko and yung mga nangyari sa buhay ko. So, yun. Ang hirap lang din. Parang nakakalungkot Oo, sabi nung mga naging kakilala ko, tas ako kasi open book. Kunyari, mayroon akong naging friends, yung nakausap ko ng matagal na panahon, ganyan, classmate na, syempre, isang taon kayo magkasama, no? Kasi tatanungan nila, uy, ang gaganda naman ng mga things mo, ganyan, ganon. Tapos bigla akong sasabihin sa kanila na, ampun ako. Parang di sila makapaniwala. Ha? Totoo ba? Oo, sinasabi ko, totoo, ampun ako. Bakit pag-ampon kailangan? Pangit yung gamit, no? Usually, Maloko siguro sila, kasi yun ang tingin nila, di ba sa mga pelikula, ganon. Ganon yung Mali. ginagawa. Pero yun, tas sobrang sobrang nafa-fascinate sila. Sabi nila, alam mo yung buhay mo pang MMK. Alam mo ba, tawag doon, may mga kilala din ako na ampon. Sabi nga nila, hindi naman to lahat natin is within that topic or within that situation, pero
kung uulitin yung buhay nila, hindi nila nahahanapin. Kumaga kontento siya. Oo. Yun ang pipiliin at pipiliin din nilang magulang. Yes. Hindi nagsisisi. Ako din. Parang naiyak ako doon. Pero hindi ako yun na. Pero pag naalala ko lang, di ba nakaka-touch din kasi. Ako din. Kapag tinatanong nila ako kung sino yung gusto kong maging papa, yung papa ko pa rin. Di ba, no? Siya pa rin. Nakakaiyak. And i-make sure ko na magiging mabuti na akong anak. Di ba? Ayoko The na, next iyak time. ako. Di ba yan? Nakakaiyak. Ayoko na. Papaiyakin nyo naman ako dyan. O, iba-iba na. Nakakaano. Mga kamad, sorry ha, Oo. hindi namin sinasadya na maging emotional, pero yung mga ganitong klaseng topic kasi, no, hindi pa siya masyadong known sa society natin. Although, Nililihim kasi kadalasan. oo, yung mga nililihim ganyan. kadalasan. Pero ang naalala ko kasi nung nalaman ko na ganun nga adopted ako, maldita kasi ako nung bata ko, girl. Di ba nga sabi ko parang lagi ako free mag-voice out. Tapos, syempre may yaya, no? Salbahay ako dun sa yaya, makautos ako. Tapos, nung nalaman ko na adopted ako, girl, na-humble ako. Na-humble ako ng bonggang-bongga. At that age, grade 3, parang Bata ka pa nun. nahiya ako. O mga ganun. 9. 8, Or 8 o mga ganun. Parang nahiya ako sa sarili ko na, parang, ay, hindi pala ako dapat ganun. Oo. Wala akong karapatan mga ganun. Hindi pala okay yun. Kasi, mas nakakahiya ako kaysa sa kanila. Mas wala akong ipagmamalaki kaysa sa kanila. Ganun. Ganun yung nangyari sa akin. Kaya nga minsan kapag may tao na parang nagpo-project sa akin, na i-humble nila ako, parang sa isip ko, no, you can never humble me. Kasi, na-humble na ako, bata pa lang ako dahil dun sa sitwasyon ko na yun. Tama daw. Parang Ano talaga ganun. yung mga emotional trigger natin is sa mga nakaraan or mga nangyari talaga sa'yo, no? Yes. Yun. Oo. Tapos, yun nga, it will hold that specific, Ayun na. loading ako Specific mga kamads. Hindi, parang nagkakaroon kasi siya ng impact sa buhay mo, yung mga nangyari sa'yo na. Oo. Tama. Saka yung iba, di ba, yung mga magagalitin. Kasi nga, may mga nangyari sa buhay nila. For example, sa bahay nila, yung mga bata na kunyari, bully or lagi nakikipag-away sa labas. Hindi natin alam. Kaya pala, pag sa loob ng bahay nila, may problema din. Oo, may problema din. Yun ang nagtitrigger kung bakit konting kibot, mainit ang ulo. Yung pala, lagi nag-aaway ang parents. Oo. Magulong bahay, walang communication. Yes. Pagdating sa bahay, kanya-kanya sila. Nagiging rason din yun. Or mga nakaraan natin na, for example, makita mo, masyadong emosyon na tong kaibigan mo or katrabaho mo na to. Oo. Yung pala ilang beses na sinaktan ng jowa. Oh, Yung mga gano'n, di ba? Diba? Or, o yung lagi nang niloloko. Mahirap din. Kaya mga kamads, no, talagang tama talaga yung sinasabi nila na we should always choose to be kind. Kasi hindi natin alam yung struggle ng taong kaharap natin. Oo, or ask question, bakit? Anong problema? Ano bang nararamdaman mo? Oo. Intindihin mo muna bago ka alit yung, kumbaga, nagalit yung isa, Oo. na GG agad. Sabi mo, napakano mo naman? yung inaway mo din. Yung Inaway mo din? Hindi mo Intindi mo muna. Ganun. Bakit? Pero, syempre, minsan, tayo din naman kasi meron dito inner struggle or may pinanggagalingan May nga yung emotion. pinanggagalingan. Kaya din bila tayo nagre-react ng ganon. Yes. Mas okay pag-usapan. Baka mas matulungan nyo pa isa't isa. Yes, oo. Pero meron din naman kasi talaga, girl, aminin naman natin ng mga kamads, diba? May mga tao din naman talagang nakaka-GG. Oo. Yung minsan, kahit gusto mong intindihin, hindi mo Hindi talaga mo siya magawang intindihin kasi nga nakaka-GG siya. Yung OA na, wag na katulad ng iba dyan na masyado na nilang ginagamit yung excuse yung mga ganong sitwasyon na, Oo. ano kayo, ayaw, mahirap na magsalita. Ayaw ko na magsabi. Siguro okay lang na sa unang beses, pangalawang beses, you ask. Oo. No? Pero pag nakikita mo na there's something wrong talaga, Ulit-ulit. Hindi na, ugali niya na yun. Siya na yung mali. Oo. Hindi na yung hindi na yung pinaghuhugutan niya. Yes. Kailangan niya ng pagbabago. O, sapakin mo kaya minsan, baka magbago din. Joke lang. Joke lang, pinapalight lang namin mga kamads. Kasi Kasi nga, nakaiyak eh.
Masyadong emotional tong topic na to. Kaya nga. Nakakaano eh. Ayan. Ayun. Okay. So, next naman Yes. is there a version of you that you had to create or pretend just to survive? Oo, syempre. Mm-mm. Pero kunya tapang-tapangan. Ay, nakakaiyak talaga. Bakit ba ganyan yung topic natin? Si Chef kasi to eh. Siya pa, gigil mo ako. Bilang naisip ko, agad naiyak agad eh. Siyempre, ako tulad ko. I mean, to, na matapang ako, na kaya ko lahat ng problema kahit ang sakit-sakit. Naiyak ako talaga. For example, yung di na nga kami, nag-separate na kami nung husband ko. At the same time, namatay yung mom ko, yung ako na lang talaga mag-isa. Kailan kong pakita sa tao na matapang ako sa kakaya ko. Parang, parang gumawa ka ng facade na matapang ako, kaya ko to, hindi niyo ako kayang i-break. Oo. No, kinakaya ko naman, pero talaga, deep inside din, masakit. Oo. Ang hirap. Ang hirap mag-isa ka lang. Aray, ayoko na. Tutulo na. Teka lang. Nakarelate pa kayo mga kamads. Alam mo, you need to show other people na brave ka. You can do it. Pero at the same time, deep inside, it really hurts talaga. It really hurts. Ganito. Alam mo yun? Yun yung nagyan ako. Baga, pinakita ang front ko, matapang ako, kaya ko to. Though, kinakaya naman talaga. At kakayanin, laban. Yes. Pero deep inside, syempre nahihirapan ka at nasasaktan. Yun ang ginawa, pinakita ko. Instead of showing other people na nahihirapan ako, wala tayong tissue. hindi ganun. Kasi walang mangyayari sa'yo. Though, hindi masamang umiyak at mag-moment na nasasaktan ka. Pero, that's how I do it. Okay. Ako naman, nung bata ako. Baka maiyak ako. Naalala ko nung bata ako, kapag napapagalitan ako or nasisigawan ako, after na nung nalaman ko nga na gano'n, na adopted ako, meron akong ginagawa lagi. Ewan ko kung ako lang ba to or kung na-experience yun rin tong mga kamads ha. Kunyari nasigawan ako, ngingiti lang ako. Tapos gawain ko lagi, papasok ako sa CR, tapos doon ako iiyak. Iyak ako saglit. Tapos alam mo yung iyak na hindi ka makaiyak na may boses. Oo. Yung iyak na parang Iyak na galing kaluluwa ang tawag ko dyan. Oo, yung anlalim niya, yung yung sakit pumapasok na siya sa loob. Sa pagkatao mo. Pagkatapos kung umiyak ng ganon, maghihilamos lang ako. Tapos labas na ako ulit. Iyak ako. Labas na ako ulit. Ayaw mo pakita na nasasaktan ka? Bakit? Oo. Kasi nga dahil nga ganun ampun na nga ako. Tapos papakita ko pang pwede nila akong saktan, kaya pa nila akong saktan. Parang sobrang sakit na nun sa akin. Baka hindi ko nakayanin. Kaya siguro ganun yung ginagawa. Every time, masigawan ako, masabihan lang ako ng kahit na papasok ako sa CR, iiyak ako ng ganun lagi, walang boses. Tapos maghihilamos ako ng mukha ko. Tapos lalabas ako. Tapos kunwari, maghanap ako ng bimpo, naiyak na siya. Ayoko na. sasabihin ko, ang init naman. Ay, gaganon lang ako. Pero ang totoo, ang sakit-sakit. Oo. Ganon. Siguro yun yung yun yung way of surviving ko mula bata ako hanggang ngayon. Kasi hanggang ngayon ginagawa ko yun. Oh my God. Oo. Hanggang ngayon ginagawa ko yun. Pero naiba lang ngayon kasi mula nung dumating yung asawa ko, sa kanya ako umiiyak. Dapat lang. Nung dumating yung anak ko, si Chloe, umiiyak ako sa harap niya. Tapos, ang galing lang kasi, umiiyak din siya. So, parang nag-iiyakan kami dalawa, tapos yayakapin lang niya ako. Tapos, nare-relieve na ako. Kumbaga, hindi ko na kailangan pumasok sa CR para lang umiyak nang walang makakarinig. Oo. Sabi ko nga sa'yo, walang masama na pakita mo na nasasaktan ka. Saka, itanggalin mo na yung na-adopted lang. Hindi. Hindi, huwag mo isipin nyo kasi ang pagiging pamilya, hindi yan kailangan na by blood. By heart. Totoo. Totoo yun. Maniwala ka.
Hindi siya by blood talaga. By heart. By heart. Kasi ano ba naman yung iba nga dyan, natuloy yung anak talaga nila pero hindi naman nila mahal. Mm-mm. Oh, yung pagmamahal talaga, yun para sa akin yun ang pamantayan ng pagiging pamilya. Yes. Hindi yung dahil talagang yung magkadugo kayo, hindi siya. Kaya wag mo naisipin yun simula ngayon. Mm-mm. Hindi ko naman na siya naisip. Kaya lang syempre minsan bumabalik. Alam mo Bumabalik, yun, bumabalik sabagay, sa no? isip ko. Lalo na kapag nakikita ko yung mga failures ko sa buhay ko. Ano ba to? Ilang taon na ako. Bakit hindi pa rin ako nag-i-improve? Ay, hindi. Ano mo naman, mayroon ka ng pamilya. Nag-improve ang dami mo ng changes. Ano ka ba? Oh, thank you, girl. Yung pakihirap kayo being a parents, Diyos ko, laking improvement na yun sa buhay mo. Isang panibagong yugto na yun ang buhay ng isang tao, yung pagiging isang magulang, yung pagiging asawa, isa pa yun. Alam mo kung anong gusto kong improvement? Gusto kong makuha sa'yo yung pagiging strong mo. Ay, thank you po. Yung kaya mong dalin lahat, kahit na nagbe-break ka na. Kasi ako dumadating na ako sa point na talagang umiiyak na lang. Yung dumadating ako sa point na nag-ano lang ako, yung hindi ko na kaya, di na ako nakapag-function. Kinain na nga ako ng depression, di ba? Pero kasi girl, nakita ko sa'yo yun eh. Yung lakas mo. Siguro dahil may hugot ka, si DK, di ba yung anak mo? Oo, yung anak ko. Gusto kong makuha sa'yo yun na kahit anong problemang dumating sa'yo, nakatingin ka lang sa anak mo. Ay, oo. Talagang laban ka sa buhay. Oo, yung anak ko lang. Kapag napapagod ako, tapos hindi ko na kaya, nag-breakdown din naman ako, iiyak ako, as in, totaling pagod na. Alam mo, sasabihin ko lang sa anak ko, kaya sabihin niya, Mami, magiging okay na ang lahat. Oh. Uy, okay na ako. Sa madinig ko yun simula nung pagkabata siya. Mami, nagkakayangan tayo. Mami, magiging okay lang ang lahat. Hanggang ngayon, pag nadinig ko yun, kahit anong pagod ko, kahit anong takot ko, Laban mo. laban, bangon ulit from level, kung 0 yung battery, magiging 100 ulit. Nangiyangan na kami. Ayoko na mga kamay. Kaya ba mga kabads? Oo, yung mga, talaga. especially mga mommies out there, no? Naranasan niyo ba yun? Yung titingin lang kayo sa anak niyo, tapos okay na ulit eh. Full charge ka na ulit. Totoo, laban. Wonder Woman ulit. Fight. Yan naman tayo, iyak tawa. Ganyan po talaga kami sa normal na buhay. Ganyan kami mag-usap. Ganyan kami magkwentuhan, gusto. Kung ano yung nakikita nyo, literal, ganito talaga kami. Iyak tawa. Kaya sobrang laking impact niya sa buhay ko Eh, thank talaga. you. Kasi yun nga, di ba, sabi kasi nililook up kita. Ay, Kasi girl, nakita kita, talagang, kala ko pang bata. hindi, I mean, hindi, Joke lang. late na tayo nagkakilala, Oo. matatanda na tayo. Pero alam mo yun, yung nagkaroon ka ng na parang kapatid, Oo naman. later in life, Oo. Sabi ko, parang ang ate mo na talaga, magkapatid. diba? Tapos, Kaya, charot. Naghukayin ko yung mami. Ma, totoo. mami Baka naman talaga, ako yan, ampun din kaya ako. Tapos tagang magkapatid tayo. Hindi lang naisabi. Ay, ganun eh. nakakatuwa lang mga kamads. Kayo ba, nakahanap din pa kayo ng sister from another mother? Mother, yeah. Tsaka yung yung nagkaroon kayo ng instant connection. Like sa amin, bigla na lang din kaming nag-connect. Yung tipong nag-uusap na lang kami hanggang umaga din namin alam kung ano nang Yung pag nag-uusap kami, madami kami natututunan sa isa't isa. Yung masaya kami. Yung Yes. ganyan, iyak tawa. iyak tawan. Oo. Saka yung hindi napapagod, no? Ulit-ulit. Oo. Kami na yung sumusuko kasi may tila ako ni Manok, Yes, tapos nakita na kami ng kapitbahay. Yung kapitbahay namin natulog, nagising. Nagising. Nakita pa rin kami dyan. Nagkausap. Kasi di ba may mga kaibigan na pagkausap mo, parang ang nega-nega. Oh, nakaka-drain. Nakaka-drain. Oo. Diba? Tapos pati ko mahahawa sa pagiging negats niya, no? Yes, oo. Totoo yun. May ganun eh. Naramdaman nyo ba yun? Yung mga kilala kayong pag May ganun nakausap talaga nyo, yung- pati kayo mababad trip na din. Yes, oo. Nasira na yung mood, yung energy Oo. nyo. Totoo, no? May ganun Diba? eh. Kami hindi. Yun nga. Ewan ko ba? Ang saya lang. Ang saya lang. Iyak yun nga. Iyak tawa. Iyak tawa. Tsaka Tas kain. kain. Food trip. Minsan nga trip namin, no? Nawala na tayo sa topic. Pero sige, Sorry. i-share na natin to. Oo. Ang trip namin, mag-fishball kami. Oo. Sa O madaling kaya, araw sa yun. madaling araw.
Tapos yung anak niya gumawa ng veggie balls. Oo. Ay, panalo. Sarap. Diba? Yung mga ganun yung trip namin. Like, so, madaling araw or biglang katanghalian tapat. O, diba? Ang saya lang. Ang saya lang. Kasi yan, mga usapang ganyan, yung heart to heart. Kaya sana mga kamads, no, if you're longing for someone to talk to, sana makahanap din kayo ng tao or someone na nakagaya na niya. Ay, Na- hindi kagaya mo. Ano ka ba? Na yung makakausap mo lang, yung without judgment, yung Oo. hindi ka, kasi ganito ka, ganito. Yung iintindihin ka lang niya and at the same time, bibigyan ka ng payo. Tayo, exactly. Diba? Ikaw din naman, ganyan ka din naman sa akin. Nagbibigay ka ng payo, natututo din naman ako sa'yo. Saka, Thank you. masaya din ako sa'yo kung May ano natutunan na. ka sa kagagahan. Oo. So, hindi. Dati kasi noon ako siya nakilala kasi yung bata pa siya. So, like, yung ngayon, yung maturity, ibang-iba na. Ay, thank you. Nanay na Nadagdagan ng 10%. Uy, hindi. Ang laki na ng pinagbago. Ay, thank you Dati so ano siya, much. parang spoiled brat na shopping galar, Hindi na. ganto ganyan. O, hindi na ngayon, marunong na. Oy, Marunong na. that's syempre, may Natuto na. anak na din eh. Oo. Kailangan na din niya sa So, buhay. Dati nga niya mag-work eh. Ngayon, nag-work na. Oo, masipag na talaga siya. Ay, konti pa. Hindi, dadating naman aminado naman ako, ganyan din ako dati. Oo. Dadating kasi sa point ngayon, parang kanino ka bumabangon. Yes, Yan. oo. Siyempre sa anak mo, sa Pamilya pamilya mo, mo. diba? Tsaka para din sa sarili mo. Oo. Kailangan, no? You have to improve yourself always. Exactly. Mas So, masarap yung ipapurchase mo yung mga bagay na wala masasabi yung ibang tao sa'yo. Kasi, Yes. diba, no? Oo, kasi ikaw yung bumili din para Sa sa sarili mo. And reward yun, hindi naman sinasabing laging ganyan. Reward mo yun sa Yes. lahat ng pagod na pinagdadaanan mo. Totoo. Anyway, kinapunta na tayo. Going back, meron pa ba tayo? Sorry Going na. back. Sorry na. Sorry na, Ganyan guys. Talaga kami, nag-enjoy sa usapan. O, ganun. ano nga, nasa na nga tayo? So yun nga 'di ba, yung version of you that you had created to pretend Oo, just okay to na survive. tayo. Okay na tayo. Oo, yung iba, kayo ba? Ano yung version of you guys? O yung iba kasi nagpapanggap na mayaman. So, nagpapanggap na, sorry, hindi, iba mga, I mean, iba kasi yung magulat ka. May na-experience akong gano'n na pagdating niya, nakilala siya, kala mo kung sinong, alam mo yun, yung ibang-iba talaga yung pagkatao niya. Yung pala iba din siya pagdating sa bahay nila. Siguro takot lang siya ma-ape or ma-judge. I think so. siguro, Oo. May ganun din talaga eh. Para lang, Oh, Hindi- na maki-blend in sa mga Oo. tao sa paligid niya, which minsan nakakaawa din naman. Iba-iba talaga. Oh, ikaw, sa iba may na-experience ka. wait lang, mag-iisip ako. Oh, di ba? Yung ganun, wala naman. Wala naman. Ako, may nakakilala akong mga ganyan. Siguro, Maloka ka talaga. Masyok ka. Oo. siguro same as me, yung parang, yung parang tayo, yung, kunwari malakas, Mm-mm. pero hindi naman, deep Ako, down actually, inside. yung pala, yung that person nakilala ko sa trabaho, hindi ko naman ako nakadating sa bahay nila. Hindi sinasadya. Yung isa namin katrabaho, kakilala siya. Okay. So, nagulat din yun na, wait teka lang, yung ibang-iba yung lifestyle niya kasi, ng pamilya niya, sa kinikilos niya, pinapakita niya doon. Pag nasa trabaho siya. As in, pag nasa work, like yung bongacious na di naman masama. Yung kumbaga, like, bili ng ganito, bili ng ganyan. Like, everyday, SB, mga Ay, wow, ganon. bongga. Oo, girl, ganon. Parang shopping galore. Tas, hindi naman masama kasi i-reward mo yung sarili mo. Pero, yung sana, idamay mo din yung pamilya mo. Kumbaga, unahin mo muna yung pamilya Family. mo, ayusin mo. Pag okay na, di go. Go. Pero kanya-kanya din decision. Pero siguro nga, I think, gusto niya ding maki-blend in, ayaw niya ding maape, kaya siguro ganon. Siguro ang nasa isip niya is ayaw niya mapag-iwanan. Oo, isa pa yun. No? Ayaw May niya mga mapag-iwanan. ganun kasi yung dahil sa ayaw mong mapag-iwanan ka ng mga tao sa paligid mo, you show off. Oo, No? yun, Parang mag-show off papakita sila. mo, kaya mo to, kaya kung gusto niya ng ganyan, kaya ko din yan, di ba? Mm-mm. May mga ganun din talaga. Pero sometimes, minsan, siguro bago natin gawin yon, tingnan muna natin yung family natin. Kung nale-left out ba yung family natin. Exactly. Pero syempre, decision naman niya yun. So,
You do you, girl. Oh, you do. Sana girl. Maayos ka din, girl. Ay, ganun eh. Ayun. Nakaloka. Unahin mo din muna yung anak mo, girl. Ay, may anak. Meron. Ayun yung nakakalungkot doon, yung ikaw, postura ka. Sorry na guys, mga kamads ha, pero we don't want to judge. Pero sometimes kasi nakakalungkot lang kapag nakikita mo yung, for example, yung nanay nakapostura. Tapos makikita mo yung anak, Oo. gusgusin. Sorry for the word. Oo. Kumbaga parang hindi na asikaso. Oo. Diba? Sana naman. Yung anak yung gumagayo. Tapos may sipa. Huwag naman ganon. Tapos yung nanay rebonded. Ay, huwag naman ganon. Naka-gel polish extension pa. Ay, nako, gigil mo talaga ako. Siguro sabi nung mga Oo. nanay na gano'n, pakialam nyo ba? Oo, pakialam nyo ba, no? Hindi, okay lang naman. Peace na, sorry na. Sorry Kumbaga na. parang, syempre, di ba, bilang kapwa mo nanay, kumbaga hindi maiwasan na may nanay din na nakikita yun sa'yo. Oo. Kumbaga parang, ipakita mo naman na naasikaso mo din yung anak mo. Yes, tama. Wag puro sarili lang. Okay. So, yun. Wala na masyadong maano dun sa topic eh. Ma-discuss. Paano na din naman kasi sobrang sensitive topic din yan, actually. Mm-mm. If meron tayong mga kamads na pwede nilang i-comment or share yung situation nila sa topic na yan, i-comment nyo guys para mabasa natin, saka ma-share natin sa mga kamads natin. Yes, oo. Ano yung experience nyo? Just comment down below. Tsaka guys, please like, share, and subscribe. Totoo. Tapos we're also on Spotify. Tapos yung mga socials namin nandyan sa descriptions lahat. So please follow us. And then, siguro every week, no, try na din natin mag-live. Oo. No, para mas magkakilalahan pa tayo mga kamads. Magkaroon tayo ng live chikahan. Yes. Chismisan. Mm-mm. Kamusta? True. Saka ano, i-comment nila kung ano yung gusto nyo bang igawa natin ng topic or hindi lang kwentuhan, baka may gusto silang, for example, ipa-vlog sa atin, malay mo. Oo, Pwede diba? naman. Pwede, handa naman kami doon, ready. Wag Yes. lang yung mga pagsubok ka, Diyos ko, Lord. Baka may gusto silang mga puntahan or baka gusto nyo dahil sa malalasog na to, may pagkain, may kainan dito sa Bulacan na gusto nyong puntahan or Uy, place. alam nyo ba, gusto din namin gawin yun Oo, no? girl, diba? Yung, doon naman kami magchichikahan sa isang restaurant. Oo. Tapos doon kami mag-uusap. Tapos syempre, naka-vlog siya. Oo. Tapos para maalam nyo, di ko pwede nyo itry. Mm-mm. Oo nga, why not? Share natin minsan para alam nila Diba? kung saan sila pupunta mga kamads. Pag, nagkaroon pa kami ng more Time. budget. Promise. Saka time, pasensya na. Yung isa nyo kamads kasi, Diyos ko po, work mode. Pag umag-ala na, zombie kasi ako eh. sa gabi lang po ako gising. Yes, pasensya na po. Ganito lang talaga yung time na meron kami to, Free to time talaga natin. shoot a Oo. video. Tapos, Madaling every araw. week lang talaga, tsaka madaling araw. Kasi syempre, busy-busy yan ng mga ina. Oo. So, Bilang nanay, syempre, pagka kailangan mo na magpakananay bago yung mga chikahan na ganito. Yes. So, I guess, before we close this, mag-share lang ako ng quotes. Ayan. Gusto ko yan. May pa-quotes Inaabangan ko yan sa'yo lagi. Gusto ko yan. Okay. Go. Eto. Kumbaga parang, natin to sa ating mga sarili. No? Okay. Never forget how far you've come. Everything you have gotten through, all the times you have pushed on even when you felt you couldn't. All the mornings you got out of bed no matter how hard it was. All the times you wanted to give up, but you got... Sorry! But you got through another day. Never forget how much strength you have developed along the way. Tama. Ang sarap. So, yung strength, hindi natin siya agad-agad na-develop. Kumbaga, na-accumulate natin yan as time goes by Totoo. sa mga experience natin sa buhay. So, Totoo. wag natin kakalimutan. Yung mga struggles natin na yon na nahirapan tayo, is magiging lakas natin yon for the future. Tama. Yes, diba? Hindi ka dahil ready ni Lord sa mga ganung laban kung hindi wala siyang
plano para sa'yo. Yes. Saka yung planong may maganda naman darating talaga para sa'yo. Totoo. So, Kapit lang. kapit lang talaga, di ba? Aja! Aja, kaya natin to, laban. Laban! Walang susuko mga kamay. Yes, lang susuko. Happy lang. Yes. Mhm. So I guess this is it. Again, thank you guys for joining our meaningful conversations like this. Super na-appreciate namin kayo, yung pag-watch nyo. Thank you so much. Tsaka yung mga nakaka-watch na hindi pa naka-subscribe, please subscribe, Oo, guys. naman. Para updated Click. din kayo every time na may upload. Pa-share. Yes, pa-share na rin Para kami. dumami tayo. Yes. So yun, nandito lang kami lagi para sa inyo. Just message us. We're always here for you guys, okay? Oh, Yan lang. okay. Ciao! Bye! Bye.